Nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with PA. Ate Pia, ito po ay isa sa mga paboritong portion ng ating palabasang maraming tao. Ako kasi hindi ko yan paborito. Kasi on the spot tayo ng mga questions. And sometimes, it's not always a clear yes or no. That's right. Parang kumbaga sa supercharge yung utak ko na nakikinig dun sa question, tapos natitense ako nung sasagutin ko. Pero handa tayo because we just want to educate people on... Naintindihan natin yan dahil napaka-nuance ng ibang mga katanungan. Hindi po pwedeng puti, itim. Oo. Pero paborito ho ito dahil kadalasan, ito yung mga tanong na madalas nating itinatanong. Yun. At kadalasan, Ate Pia, ay mali yung kasagutan na ibinibigay ng ating mga kaibigan na hindi masyado pamilyar sa batas. Ang dami-dami ko nang natutunan dito na, ganun pala yun. Let's go to our first question. Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang po ako. Ito po kasing relo ko, binebenta ko po. Binebenta ko po sa halagang 3,000 pesos. Akin na. Ngayon na. Ito po, bibili niyo po. Ito Okay. po, binebenta ko ng 3,000 pesos. Okay naman, may bibili. Kaya lang ang problema po, gustong bayaran sa akin ng 3,000 pesos na barya. Ngayon, ang tanong ko po, pwede po ba akong pilitin na bilhin niya to at bayaran ako ng baryang 3,000 pesos? Yes or no? No. Hindi ka pwedeng pilitin. Bakit? Yung pong ano yung salitang legal tender, no? So, ang barya po ay legal tender pag less than 1 peso, yung mamera, 5 cents, 10 cents, 25 centavos, di ba? Yun po ay legal tender hanggang 200 pesos. So, kung yan ay 195, babayaran kitang barya, wala kang choice, kailangan mong tanggapin. Yung naman pong piso pataas, 10 pesos, di ba? Hanggang 2,000 pesos. Yan po ay pinapalitan yung amount ng isang circular ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi nga, ang tinitignan nila yung ikot ng pera, pero hindi naman yung para mangalaska ka or manginis ka. So yung legal tender, pagka less than 1 peso, yun lang tandaan nyo, hanggang 200 pesos. Pero pagka yung mga barya that more than 1 peso more, yan po ay hanggang 2,000 pesos. Let's go to the next question. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, totoo po ba na hindi pwedeng tupiin ang 1,000 polymer bill? Yes or no? Rollers pwede. Akala ko yung rollers. Okay. Ang sagot ay no. Pwede. Kasi niliwanag yan na ng Central Bank na pwede naman. Siguro kasi, actually may history din ako dyan eh. Bago tayo nag-shift to polymer bills, would you believe na ang papel natin ay gawa sa abaka? The peso bills, made of abaka. So, nung nag-shift ng polymer, which apparently ginagawa sa iba-ibang bansa, sumunod ang Philippines. So, ang explanation ng Central Bank is inaral nila, it's more sustainable daw dahil mas matagal masira. Kaya rin siguro na ano yung tiklop-tiklop na yan dahil siguro pagka masyado mong tinupi, dahil di ba ang polymer may some kind of plastic inside. Right. Di ba plastic ba pag Parang tinupi? nakakatakot. Pero niliwanag din ng Central Bank na pwede naman, pero ang sabi, wag lang daw excessive folding. Okay, next. Kuya Alan, Ate Pia, totoo po ba ang kasabihan na ang manager's check ay as good as cash? Yes or no? Or, i-explain ko biro pero totoo. Yes, in the sense that it is so credible that to most business person, magbayad ka ng manager's check, good as cash yan. So, bebenta ka ng lupa, benta bahay. Minsan nga, mas gusto nila eh. Kasi lalo kung biyabiyahe ka pa, ayaw mo na magdalang malaking maleta ng pera. Kasi pag binigay yung manager's check, sigurado yon. Bakit naman no? Kasi yung pera, pwede mo ipilit yon. Ang manager's check, hindi. So pag sinabi ko, kotse ko, ibebenta ko, second hand, 1,000,000, cash only, hindi mo pwedeng ipilit yung manager's check. Di ba? Pwede ko sabihin sa'yo, pare, usapan natin cash. Usapan natin legal tender. Ayoko niyang manager's check. Let's go to the next question. Kuya Alan, Ate Pia, utang ako sa online lending app sa isang cellphone ko. Kaso hinaharas nila ako, tinatawagan, tinetext araw-araw.
inuunsulto yung pagkatao ko. Tsaka, tatakutin nila ako na pupuntahan nila ako sa bahay. Pwede ba nilang gawin yun sa akin? Yes or no? Very on-point question. Hindi ka nila pwedeng i-harass. So, no. Hindi nila pwedeng gawin sa iyo yon. Pero ang pwede nilang gawin, mag-follow up sa'yo at gawin ang reasonable nilang pamamaraan na makolekta yung utang. So, let me explain, no? Common yan na ang lenders nag-hire pa sila ng outside collectors. So, sabi ng batas, as long as they do it responsibly, yung kagalang-galang ba na paraan. So, the list, no, kung ano yung tinuturing na bawal, unfair practices, is yung may kasamang pananakot. Okay, bawal yan. The use of obscenities and insults. Tapos, yung tatakutin ka na i-disclose nila, ipapublicize nila yung pangalan mo and yung personal information na, pag di ka nagbayad, bukas na bukas, lalagay ko na to sa Facebook, yung pangalan mo, bawal din yan. And then, sasabihin din nila na, sasabihin namin kay ganito, kunyari, asawa mo, o boss mo, na ganito utang mo, bawal din yan. And bawal din silang to just, yung manloko, to threaten you with in any other ways. But this is what I find interesting. Pwede silang mag-contact sa'yo ng reasonable hours. Guess what is defined as reasonable hours? What? Sa akin pananaw, it's office hours, right? Yeah. But according to this, and this is Securities and Exchange Commission Memorandum Circular, pwede silang mag-umpisa, tumawag sila ng alas 6 ng umaga? Parang susulatan ko ang SEC na, huwag naman alas 6 ng umaga, di ba? I mean, even if you're awake at 6 o'clock, you have a reason kung ba't ka gising, di ba? Nagre-ready ka dahil papasok ka. Yung anak mo, inaasikaso mo, nagluluto ka. Huwag naman alas 6, di ba? Mga alas 9 naman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, umutang ako na may interest. Hindi ko kayang bayaran yung buong hulog. So, kung ano lang muna yung kaya ko, yun yung binibigay ko. Nalaman ko na lahat ng binayad ko napunta sa interest at yung mismong utang hindi nabawasan. Possible po ba ito? Yes or no? Possible na nangyari yan? Very possible, yes. Ito ginagawa ko sa buhay ko. Lahat ng bibilhin nyo na may halaga, actually kahit nga ngayon, kahit na hindi ganun ka-expensive, nag-o-offer na rin ng terms, di ba? Yung sa lalo pag may credit card ka. Lahat ng babayaran ko, nabibigyan ako ng option ng terms. Bilangin nyo yung total nun, di ba? So kunyari, yung bibilhin mo, cash price is 1,000. Sabi, pwede mong hulugan ng 1 year. Bilangin mo yun kasi baka yung total na babayaran mo, 1,000. Malamang yan, 1,2, 1,4, 1,5. Tanungin mo yung sarili mo, kayang bang i-cash? Or willing kang magbayad ng 1,4? Kasi more than 1,000, more than the cash payment yon. And ang unang gagawin ng company is yung interest muna yung babayaran bago sa principal. So 1,000 yung principal, 400 yung interest. So, kunyari, after 3 months, sabi mo, magkano na kaya ito? Nakahulog na ako ng, let's say, 120 a month, di ba? Sa 3 months, 360, nasa interest pa lang yun. Wala ka pang nahulog sa principal. Maritim, maraming salamat. Ang dami naming natutunan. Pero ito ang magandang balita. Dahil hindi na utang, hindi na interest ang pag-uusapan natin. Cash ang mapapanalunan. Dahil tayo'y maglalaro ng Alan Pia Pick. Lahat ng ito ay magaganap sa pagbabalik ng